nakakaranas nito, Patricia, usually mga matatanda na. Pero napaaga kay Jefferson kaya tinatakpan niya. Kung gaano ka-effective, inalam ni JP Soriano. Sa ngiti pa lang, sino ba ang hindi mapapalingon sa malaopang looks ng 22 anyos na si Jefferson? Dagdag mo pa ang mala Alden Richards niyang dimples. Pero si Jefferson may tinatago palang sikreto. Maaga kasi ang naging biyaheng panorte ng kanyang buhok. Kahit bata pa po ako, may idea naman na po ako na magre-reset po yung hairline ko in the future po. Yun lang po, hindi ko lang po ina-expect na ganito po kaaga. 19 anyos pa lang noon ang binata nang unti-unting malagas at numipis ang buhok. 2019 nang maisipan niyang magsuot ng wig. Nag-iisip na po talaga ako ng mga solution po na pwede ko pong gawin para po matago. Mag-appear lang po ako sa public na may buhok po, ganun. Ayun, nag-decide na lang po ako na yung sa route po ako ng pag-wig mapunta kasi po, ito po yung feeling ko pinaka-instant po, tapos pinaka-low maintenance po. Pag-amin ni Jefferson, wala naman daw siyang itinago sa pagsuot niya ng wig. Katunayan, pinost pa niya ito sa kanyang social media account. Nung nag-start po ako mag-wig, vlinag ko po agad yun nung unang day ko po na nag-wig po ako, tapos pinost ko din po agad sa YouTube. Ito ay istorya ng aking pagkapano. Joke. Ay, in case na hindi nyo pa pala nare-realize, nakawig ako. Uy, bakit ganyan? Bakit nalilok mo? Bakit? Anong bakit? I don't know. Stop asking me questions. I don't know. Ayon sa mga eksperto, tinatawag na male pattern baldness o androgenic alopecia ang kondisyon ni Jefferson. Nangyayari ito dati, sabi nila, second decade, no? Pero as years pass, nakikita ko pabata ng pabata yung nagkakaroon ng ganitong problema ng pagkakalbo. Well, hindi nga siya normal. Kaya nga sila nga yung may problema na ganito, yung male pattern baldness. Kasi nga, yun ay namana na nila. Siguro mapipigilan mo in a sense na kung ikaw ay may proper nutrition, hindi ka very stressful, then most likely madidelay mo yung onset ng ganitong klaseng pagkakalbo. Kwento pa niya, hindi naman daw big deal sa kanya kahit wala siyang suot na wig. Preference ko po na mag-wig in public kasi parang part po yun nung image po na gusto kong achievein, parang gano'n. Tinatry ko pong gayahin. Inspired po yung hair po na ginawa ko sa mga Koreans. Wala naman daw dapat ikahiya, lalo na't isa itong pagtanggap sa sarili. May wig man siya o wala. Iniisip ko na lang din po kasi wala nang po sigurong taong i-confront ka pa dahil lang po doon. Sinat ko na din po sa isip ko kapag may nag-confront, di okay lang naman po yun. Crowning glory natin ang ating mga buhok kung minsan nagiging batayan pa ito ng ating looks. Maaga man itong nawala, mahalaga na hindi naglaho ang tiwala sa sarili.